Alam mo ba na kahit umabot na sa mahigit $110,000 ang presyo ni Bitcoin nitong nakalipas na July 3, 2025 ay may mga eksperto pa rin nagsasabing undervalued pa rin ito? Oo, tama po ang narinig ninyo. Maraming kilalang crypto analyst ngayon ang naniniwala na kahit sobrang taas na ng presyo ni Bitcoin ay may malaki pa rin itong potensyal na tumaas. Pero teka, bakit nga ba nila sinasabi yan? Ano ba ang mga kanilang basihan? At bilang isang Pinoy crypto trader o investor, dapat ba tayong sumakay sa hype or mag-ingat? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, sa mga nagdaang araw ay patuloy po na tumataas si Bitcoin. Nitong July 3, 2025, pumalo na po siya sa mahigit $110,300. Pero kinabukasan ay bumaba po ng bahagya at naging $108,691 ang kanyang kasalukuyang presyo. Meron po siyang negative 0.71% na dip sa loob lamang ng 24 hours. Pero kung titignan po natin ang trend nitong nakaraang 7 days, yan ay meron pa rin siyang 1.65% na pagtaas. Ibig pong sabihin ay kahit may kaunting pagbagsak sa kanyang daily chart, ay umaangat pa rin siya sa mas malawak or mas mataas na time frame. Dito na pumapasok ang mga opinyon ng mga eksperto. Ayan, Bitcoin price at $110,000 is undervalued. Bakit nga ba sinasabi ng mga eksperto na undervalued pa rin si Bitcoin sa presyong ito? Ayan, $110,000. Ayon po kay Altcoin Daily, isang kilalang crypto commentary platform. Ayan, sabi niya is Bitcoin at $110,000 is undervalued. Inulit nila ito sa X, yan dating Twitter, na tila pinapahiwatig. Yan, pinapahiwatig na may mas malaki pang halaga si Bitcoin na hindi pa nagre-reflect sa kanyang kasalukuyang presyo ngayon. Ang ganitong pahayag ay hindi po basta-basta. Dito sa mundo ng crypto, kapag sinabi mong undervalued, ang ibig pong sabihin niyan ay mababa pa ang presyo ni Bitcoin kumpara sa tunay niyang halaga base sa mga indicators o market conditions. Ngayon is ano po ang mga basihan ng opinyong ito? May ilang analyst na nagsasabi na isa sa mga dahilan kung bakit undervalued pa rin si Bitcoin ay dahil sa tumataas na global liquidity. Ayon po kay Crypto Rover, isa pang kilalang analyst, habang mas dumadami ang pera sa sirkulasyon sa buong mundo, ay mas lumalaki ang tsansang tumaas pa ang presyo ni Bitcoin. Kumbaga, habang patuloy po ang printing of money ng mga gobyerno tulad ng sa Amerika, mas lalong nababawasan po ang halaga ng fiat money at mas nagiging valuable ang mga limited supply assets tulad ni Bitcoin. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng iba pang mga eksperto? Hindi lamang po si Altcoin Daily at saka Crypto Rover ang nagsasabi nito. Maging si Ginoong Matt Hougan. Ayan, si Ginoong Matt Hougan, siya po ang Chief Investment Officer ng Bitwise, ay nagpost na dapat daw tayong bumili ng Bitcoin ngayon. At ang kanyang basihan ay ang babala ni Ginoong Ray Dalio na isang hedge fund billionaire. Ayon po kay Ginoong Dalio ay napakalaki na ng utang ng gobyerno ng Amerika. Umaabot na po sa mahigit $7 trillion ang annual spending nito, habang ang kinikita lamang nito ay nasa $5 trillion. Ibig pong sabihin ay luging-lugi na po ang estado. Ang mas nakakagulat ay kung paghahatiin daw ng bawat pamilyang Amerikano ang utang ng gobyerno, aabot ito sa halos $230,000 kada household. Kaya para kay Ginoong Hougan, ang pagbili ng Bitcoin ngayon ay isang paraan para protektahan ang yaman sa hinaharap. Pero lahat ba ay naniniwala na undervalued itong si Bitcoin? Ayan, kasagutan po sa katanungan na yan ay hindi naman po lahat ay kumbinsido. May mga crypto enthusiasts na nagtanong ng mas malalim.
Isa sa mga nagkomento ay nagsabing undervalued sa $110,000. Anong metrics ang basehan yan? Tama naman ang tanong. Kasi kung titingnan mo ang chart, hindi pa rin lubos na nababasag ni Bitcoin ang resistance level sa $110,530. Ibig pong sabihin ay wala pang confirmed breakout sa technical analysis, kaya may ilan pa rin na nananatiling cautious. At bukod pa dyan ay may mga macroeconomic threats na meron po tayong macroeconomic threats na hinaharap. Tulad po ng inflation, mga bagong buwis at tariff na pwede pong makaapekto sa pagtaas ng presyo ni Bitcoin. Yan. Ano pa ba ang sinasabi ni Ginoong Altcoin Daily sa long-term outlook nitong si Bitcoin? Si Altcoin Daily ay matagal na pong bullish kay Bitcoin. Ayon po sa kanya, darating ang panahon na kapag naabot na ni Bitcoin ang $150,000 o mas mataas pa, marami sa mga investors ngayon ang magsisisi kung bakit hindi po sila bumili habang mababa pa ang presyo. Para sa kanila, ngayon na raw ang best time para bumili habang may pagkakataon pa bago po ito tuluyang sumabog pataas. At sa ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Bilang mga Pinoy na nakikisakay po sa crypto market, importante po na alam natin ang ganitong klase ng usapan. Ang sinasabing undervalued na presyo ni Bitcoin ay isang paalala na ang market ay hindi lang basta presyo, kundi damdamin or sentiment, tiwala at saka analysis. Kung ikaw po ay may hawak na Bitcoin, maaaring makadagdag ito ng kumpiyansa na hindi pa huli ang lahat. Kung ikaw naman ay nagbabalak pa lamang na bumili, maaaring ito po ang window of opportunity bago po ito tuluyang umakyat. Pero tandaan po natin, mataas pa rin po ang risk. Kaya kung bibili ka, siguraduhin alam mo ang pinapasok mo. Laging magsagawa po ng sariling research at huwag pong basta-basta sumabay sa hype. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ang pananaw na undervalued itong si Bitcoin sa presyong $110,000 ay hindi malayong mangyari, lalo na kung iisipin natin ang mga malalaking macroeconomic problems sa mundo ngayon. Ang tuloy-tuloy po na pagtaas ng utang ng mga bansa, ang pagbaba ng halaga ng fiat money at ang unti-unting pagtanggap kay Bitcoin bilang isang digital asset ay mga matitibay na dahilan kung bakit pwede pa siyang tumaas. Pero hindi rin dapat natin maliitin ang volatility ng crypto market. Ang presyo po ni Bitcoin ay madaling magbago base sa emosyon ng market. Kaya habang maganda po ang long-term potential niya, dapat ay may tamang risk management pa rin po tayo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.